pumunta ho tayo sa impeachment, mga bossing. Dumito ho muna tayo sa kung paano ba ang ginawa, no, ng Kongreso. Paano yung kanilang pagpasa? Paano yung kanilang pagkakasunod-sunod ho, mga kababayan? O eto, no, ipinapatunayan lang ho nitong artikulo nila, mga bossing, na talagang dumaan sa tamang proseso at dumaan sa konstitusyon at sinunod ang konstitusyon ng bayang Pilipinas. Ganyan po sila, mga bossing. Kailangan organized at kailangan naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Ayan po, verified complaint for impeachment with the undersigned complaint as the duly elected representative of the people comprising at least one-third. O yun nga, di ba? Nangyari po, mga kababayan. Which is ang sinasabi po sa konstitusyon ng Pilipinas, one-third lang ng Kongreso ang lumagda. Kailangan tumuloy na. Shall forthwith into trial. O yan nga po, verified. Kaya yung nila, one-third lang sila nung 19th Congress. Okay na yon. Ngayon, nature of the complaint. We are filing this complaint under and pursuant to the provision of Section 2 and 3, Article 11, Accountability of Public Officer of the 1987 Constitution. May pinagbisihan po doon sa mismong konstitusyon. Pangalawa, respondent's impeachment is being initiated in accordance with Section 3, Paragraph 4, Article 11 of 1987 Constitution, as well as Section, Rule number 2, Section, ang dami pala nito. Ano? Rules of Procedure Impeachment Proceeding. O yan. Base pa din po sa Konstitusyon ng Pilipinas, mga kababayan. The parties with the complainant, are all Filipinos, legal age, sila nga yan. Respondent, si Inday Sara Duterte. Mga bossing, hanggang 7 lang naman tayo dito. On July 1, 2022, respondents Duterte assume and duties of responsibilities. Ayan yung paliwanag nila, mga bossing, no? Accordance with the Constitution, respondent Duterte, blah, 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 blah. O yan, yung mga panahon na mayor, si Inday Sara Duterte, at tingin ko, ayan, 2010 to 2013, 16, bago maging mayor, tapos eto, 2019 to 2022, diyan po nagpuputukan yung mga confidential funds ni Inday Sara Duterte, 460 million, 2019, 460 million, 2022, 460 million, 2021, at 460 million. No? 2022. Mga bossing. So sa madaling salita po, kaya pinakita po nila yung kabuuan na yan, kaya inilabas po nila yan para ipakita sa mamamayang Pilipino na lahat ng aming ginagawa ay nakabase at sumusunod sa konstitusyon ng Pilipinas. Ngayon no, ang tanong, sino ba ang hindi sumusunod sa konstitusyon ng Pilipinas? Yun pong napakasimple, isang word na forthwith, ipinagkakait nila sa mamamayang Pilipino. Na tayo ho mismo, mga kababayan, alam natin kung ano ang ibig sabihin. Alam natin na kailangan dali-dali, ora-orada, agad-agad na gawin yung trial. No? Kung break nyo, tumayo muna kayo. Kailangan nyo tong tapusin. Trabaho nyo ito. Ganun ho, mga kababayan. Pero yung nakikita natin, kay Escudero, kasama nung 18 mga senador ho, mga bossing, mukhang mga nagkakampi-kampihan para ho hindi masunod yung nakasaad sa konstitusyon. Wala naman pong nakasulat doon na dismiss, na pinlano nila nung una. Wala naman pong nakasulat doon, mga kababayan, na na remand. Pero yun yung nangyayari. Di po ba? Pero ganun ho yung nangyayari. Wala pa silang nakikitang ebidensya, wala pa silang nakakausap na mga witness, etc. Pero ang gusto nilang mangyari, i-dismiss na agad. Kawawa naman ho yung mamamayang Pilipino.
No? Sa atin po kinakaltas yung mga tax eh. Tapos ang gagawin po yun, pagsasama-samahin po para maging pondo ng bayan. At pondo ng bayan, doon po kukunin yung mga sinusweldo nitong mga senador na ito. 300,000 kada isa diyan na nanggagaling ho sa atin. Tapos ngayon, eto, naghihingi tayo. No, nanghihingi ho tayo. Saan po napunta yung tax namin? Pwede pong bigyan no kami ng kasagutan. Eh, sabi po, meron po mga nakitang ebidensya na ipinasa po, no? Para i-impeach si Inday Sara Duterte, parang dun lang po eh. Baka pwede po, pakituloy, no? Tayong sambayan ng Pilipino. Pati po yung mga malalaking eskwelahan, nakisali na. Ano sabi? Pagkakaintindi namin dyan, eh, straightforward, no? Agad-agad nalitisin. Pero, dahil nga po, yung mga senador, mga kababayan, eh, sila po yung nasa poder, wala tayong magawa, no? Parang sinasabi na lang sa atin, taong bayan lang kayo, kami ang nakapoder dito, wala kayong magagawa. Di po ba? Ayan no, kompletos recados. Pero ang ginawa ho nila, eh, ibinalik pa sa Kongreso para ano, o i-check nyo nga yung impeachment na ipinasa nyo o ipinasa nyo sa amin kung sinunod ba niyan ang konstitusyon. Parang sinampal pa yung Kongreso, mga kababayan. Kaya doon natin nakikita at doon nasasabi ng sambayan ng Pilipino na, nako, etong mga senador na ito, nahahalata natin na dinidelay nila. Ako ho, naisip ko kagad na nung sinasabi pa lang at tumutunog pa lang, naririnig pa lang nila na merong ihahain na impeachment, basa ko dyan sa mga yan, binabalangkas na nila yung petsa kung paano nila iuudlot. Kagaya po nung nakikita nating nangyayari ngayon. Kagaya po nung biruin mo. Sabi ni Cheese, o pagkatapos nitong break namin, ados. Umpisahan na yan. Nung malapit na po yung ados, hindi pa daw siya kailangan niya pa daw pag-aralan. 11 naman. Sapit na nga 11, mga kababayan, aba, may bagong dahilan na naman. Remand daw. Tanungin daw yung Congress kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment. O naglolokohan na lang po ata, mga kababayan. 'Di ba sabi ni Gracious Grace, hindi natin maiiwasan yung ganitong mga komento. Mga bossing, kasi po yan ang napapansin ng sambayan ng Pilipino. Nagko-close door mga yan with matching money to. Yung mga pagpospon, halatang-halata naman po talaga, mga bossing.